Hello everyone! Once again, LV is here for our today's video. It is all about how to make this guess the hidden pictures na pwede natin gamitin para sa ating mga students. Synchronous, pwede natin siyang gamitin as games, as formative tests, or pang warm up pag mag-start tayo ng ating klase. So ito ay pwede natin gamitin any subjects, any topic, at ito ay makakatulong sa atin para mas ma-engage ang ating mga students in learning. So sundan nyo lamang po ang aking video and don't forget to subscribe. Okay, so ang mechanic ng ating games, so pipili lang sila dito, tatawag tayo ng ating student, one by one, pipili siya dito ng color na gusto niya or favorite niya. For example, etong yellow. So mag-a-appear doon yung part ng picture. Then, kung mag-guess na niya, mahuhulaan na niya kung ano yung verb na to. So, you can show the answer. Pero kung hindi pa, you can ask or call another student to select the color. For example, red. Then, hindi pa rin niya mahulaan. Another student, green. Kung hindi pa rin niya mahulaan, then another student. So, then, pag nahulaan na niya, you can show the answer. Just click this show. Ayan. So, ganun din sa ibang slide. So, paano natin ito ginawa? Actually, this template, kinuha ko lang siya sa Google din, sa www.gameforesl.com. So, pwede tayong kumuha doon ng mga template pang formative test. So, credit to the owner. So, tuturo ko lang sa inyo kung paano siya ginawa. Okay, gagawa muna tayo sa isang slide. Blank slide. So, pakita ko sa inyo paano ginawa. So, mag-insert lang tayo dito ng blank slide. Ayan. So, mapapansin nyo, meron siyang hidden lines, cross. So, ito yung magiging guide natin para para-pareho yung size ng ating square na ilalagay yung mga different colors. Okay, but before that, i-insert muna natin dito or i-copy muna natin dito yung picture na gagamitin natin. Make sure na nakahanap na tayo ng picture. Then, lalagyan natin siya. Mag-insert tayo ng box. Then, select lang natin to. Control D. Ayan. So, medyo lakihan natin ng konti. Ito yung magiging guide natin. Gawin natin 5 inches yung lapad. Ayan. Then, duplicate lang natin. Control D. Then, select ulit natin tong 4 boxes na to. Shift lang. Then, select. Then, saka natin siya i-control D. Then, para mabilis, select din natin to lahat. Then, control D again sa ating keyboard. Ayan, para mas mabilis ang paggawa natin ng mga boxes. Then, saka natin to babaguhin ng colors. Ayan, adjust muna natin ng konti. Ayan, lagyan na natin ng mga colors, different colors yung ating mga box. Shape format, then shape fill. Ayan. Ayan, so once na okay na yung ating mga colors, so lagyan na natin siya ng animation. So, i-click lang natin tong animation sa taas, animation tab. Then, every colors, lalagyan natin siya ng shrink and turn na animation. Then, i-click natin tong trigger. Ayan. Since rectangular for yung orange na yon, so trigger siya once na naklik natin tong rectangular 4 or rectangle 4. So, ganun din ang gagawin natin sa ibang shape. For example, yung green. Then, gagamitin natin animation, shrink, and turn. Then, trigger siya sa rectangle 6. So, kung ano yung
name ng rectangle. So, dun din natin siya iti-trigger. Once kasi na-clinic nila yan, or clinic natin, so yun yung mag-a-appear. So, ganun lang yun. So, animation, shrink and turn, then trigger kung ano yung shape na ginamit natin. So, ayan. Pag okay na lahat, nalagyan na natin ng animation and trigger. So, i-show natin, tingnan natin. Ayan. So, okay yung ginawa natin. Ang gagawin naman natin ngayon, itong nasa taas na answer. So, lalagyan natin yan. Rectangle shape lang. Insert, shape. Then, rectangular shape or rounded rectangle. So, dito natin i-insert yung ating text o yung ating answer. So, lalagyan din natin yan ng animation. So, mag-a-appear siya once na clinic natin yung show. Then, para magkaroon tayo itong show icon sa baba, once na clinic natin yan, mag-show yung answer. So, insert lang, then gawa tayo ng 3D shape na rectangle. So, click lang natin tong 3D shape. Ayan, pili lang tayo dito. Then sa effect options, click lang natin yun. So, ayan. Then, ang gagawin natin, so para pag-clinic natin to, itong show, appear tong answer. I-click lang natin tong ating answer, then animation, gawin nating fly in, effect option, from top. Ayan, then matitrigger siya once na clinic natin tong rectangle rounded. So, paano naman yung once na clinic natin tong show, mag-a-appear yung answer and also the picture. Kagaya nito. So, ang ginawa po natin dyan, nilagyan natin ng another animation. Yung lahat ng colors and this answer. So, mag-a-add lang tayo ng animation. Click lang natin to. Select all. Ayan. Shift, then click. And then, add animation. Shrink and turn, then matitrigger siya once we click this rounded corners 29. So, ito yon. So, nagdalawa na siya ng trigger. Then, ito naman, itong answer. So, matitrigger din siya once na clinic natin tong rounded corner. Ayan. So, let us check. So, ganun lang po kadali. So, kung nahihirapan po kayo, you can ask the copy of this soft copy. Pwede nyo naman po siyang i-edit, yung name, yung topic, yung answer, and also the pictures. So, pag mag-e-edit po kayo, tanggalin nyo lang po tong isa, then delete nyo yung picture. Yan. Eto, i-paste nyo lang po. Then, right click, send to back. Yan. Then, balik nyo to. Yan. Automatic naman po yan. So, pwede nyo na siyang gamitin. Pwede nyo na siyang i-edit. Then, pwede nyo naman po kayong mag-duplicate kung medyo marami kayong gagawin. Duplicate nyo lang ng duplicate para hindi na kayo gagawa pa ng mga animation. That's all for today. If you want to have the soft copy of this template, you can comment your email ad. You can change the pictures, the topic, and also the colors of this template. Thank you again for watching. Please don't forget to subscribe pag hindi pa po kayo nakasubscribe, and click the notification bell para ma-update kayo sa aking mga video. Hope you have learned something from my videos. Thank you!